Hello guys, nandito kami ngayon sa aming paligid. Nagbubungkal kami ngayon ng lupa para pagtamnan naman ng sili. Yan, expert na daw siya sa pagbubungkal. Yan. Ilang plat to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa isang plat naglalaman ng 10 puno ng sili o ng talong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na plat lang pala yun doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, 7. Tapos, ang laman niya nasa mga 70. Ito, 60 lang ang laman dito. Mabigat yung pambungkal. Sa 2, 3, bali 4 pa lang ang nabungkal. Bakit ito maliit ang pilapil mo? Ha? Ha? Ba't maliit? Dito malaki, malapad. Tapos ito maliit. Laparan mo. Tapos dito naman yung mga talong. 1 week na to ngayon na transplant. Bali 70 pieces na puno. Dito. Yan. May tumubo ditong pakwan. Kusa na lang siyang tumubo. Pati nandun yung isa. Yung talong na malaki, nag-iisang malaking talong. Yan. Ayan yung 1 week old na transplant na talong. At dito man sa kabila, meron din kami ditong mga tanim. Dito naman sa sa pipino na ito, 70 seeds. 5 ang nag-survive noong tag-araw. 5 ang nabuhay. Tapos ngayon 3 na lang sila. Kasi nalanta Malaki na yung 2, nalanta lang. Parang nagkaroon din ng sakit. Nagkaroon ng aphids. Itong mga to may mga aphids to, kaya lang, ayan, tignan nyo. Ayan, meron na namang panibago. Lipad na naman siya. Kahapon, na-sprayhan ko na yan siya ng organic na pang-spray. At medyo nawala na yung iba. May bago na namang pumalit. Dito naman, ito siya. Kapag ganito ang kapag ganito yung dahon ng natin, pananim, panigurado yan may may mga insektong dumapo. Nagdumi ng kamay ko. Kasi ako dun sa kabila. Yan nag-transplant ako ng mga pechay. Ito, lumang dahon. At ito kahapon, marami to siyang mga aphids. Pero, inisprayan ko na ng organic na pang-spray. Nawala na. Tsaka ito, ito, kahapon marami to. Kumulubot na nga siya Dumi ng kuko ko. Pero hayaan nyo na kasi nagtatanim naman ako. Huwag nyo na lang pansinin ang kuko. Ganun talaga pag nagtatanim, di maiwasang dumumi ang kuko. Ayan. Ayan, wala nagaano. Ito naman lumang ito.
lumang dahon. Parang magpapalit na ng dahon. Maglalagas na. May mga aphids yan, pero inisprehan ko na. Medyo nawala na. Ito yung swamp namin. Dito kami ngayon sa sa bahay na inuupahan namin noon. Mga isang buwan na rin kami dito mahigit. Tapos dito naman yung mga sitaw. Malalaki na. 1 month, siguro mga 5. Kailan lang ba kami dito lumipat? Kami April 6. Tapos siguro natanim ko to ng 2 weeks. Na yata to mga 6 weeks. Tapos may ang problema kasi kadalasan problema ng sitaw. Ang kadalasang sakit ng mga sitaw ay itong mga to. Yung parang kuto. Ito ayan. May mga may itim na ayan yan. Tapos yung tawag dito, yung mga langgam na pula. Masakit mga gat yan. Hindi ko sila na-isprehan kahapon, pero mamaya may isprehan ko na to. Pagkatapos ko doon mag-transplant ng pechay. Ayan yung sakit. Kaya nangungulubot yung dahon ng nakagat na ako ng langgam. Kaya nangungulubot yung dahon ng sitaw kasi meron yan sa loob, mga insekto. Parang kuto. Pag pinisa mo yan, sarap tirisin ng mga yan. Mamaya gagawin ko may naitimpla na pala akong pang spray sa kanila. Mamaya isprayhan ko siya. Ito yung mga punlang papaya. Transplant na yan. Tapos meron ditong napahalong buto ng alugbate. Dito sa tanim ko, dito sa plat na to, ang laman dito, mga pananim, sitaw at okra, tapos sili. Multi-cropping ang ginawa ko. Ayan, sitaw, sili, okra. Mas naunang lumaki ang mga sitaw. Mabilis lang talaga lumaki ang mga sitaw. Yan Tapos, nagtry ako dyan ng pechay. Nagtry ako ng pechay doon. Ayun Pangit ang tubo ng pechay. Hindi lumaki. Kasi yung lupa dito, para siyang mabuhangin siya pag tag-init. Tapos kapag naman tag-ulan, putik. Kaya pangit siya pag sa pechay. Nandito yung mga panibagong punla ko. Ayan, Baguio beans. Tapos meron ako ditong transplant na, ayan, 2 lang ang nabuhay sa sa ampalaya. Buto na yan siya ng mga tanim ko dun sa kabilang lupa. Ayan, transplant na rin namin yung kamatis dun sa kabila, sa likod naman, sa harap ng bahay. Dito, ang mga tanim dito ay sili, tapos tinamnan ko siya ng pechay, sili, ito sili, yan, mga sili yan. Tapos dito naman ang pechay, kahapon ko siya tinransplant. Yan, pechay, sili, yan, sili. At ngayon naman nagtransplant ako ng pechay ulit. Yan. Tapos sili, may tinanim akong dyan, tanglad, okra, ayan, hirap din kasi ng pangalan.
Ayan, yan, yan. Tapos ito, okra, sile. Yan. Meron ako ditong tanim na kalabasa. Si Ivana, tinanim ko dito. Ayan, kailan ko ba ito tinanim? Tinransplant si Ivana. Mga 1 month na siguro ang nakalipas. Yan, bumuka. Sile, okra, sile. Multi-cropping na ang ginawa ko. Para magkasya yung mga gulay. Yan, at ayan, malaki na si Ivana. Ito, bansot. Yan. Ang tinanim ko naman dito, okra, sile, kalabasa, tapos may tinanim ako ditong, ang tawag dito? Labanos. Yan. Ayan, makikita nyo may mga labanos dyan. Sili okra, labanos. Hanggang doon, labanos yan. At meron akong nilagay ditong, ang tawag doon, nakalimutan ko, sigarilyas, 2 puno. Sili, okra, labanos. Yan, ang kalabasa, si Ivana, nasa ano pa rin siya, nasa vegetative stage pa rin. Yan, sili. Parang hindi nakasurvive yung ibang ano dito. Yung mga tinransplant kong, ang tawag doon, labanos. Ito lang. Ayan lang yung labanos. Saka okra naman sa gilid. Yun, may kalabasa pa doon. Ito kalabasa. Tapos okra. Tapos may kukonting nag-survive na, ang tawag doon, labanos. Nakakalimutan pangalan nun. Nilagyan namin dito ng yan, net kasi pinapasok ng mga manok. Daming manok dito. Yan Dito kami nagtanim na. Dito na kami nag-focus sa inuupahan naming bahay. Kasi dun sa namin, sa lupa, marami kaming tanim doon. Kaya lang, hirap kami sa tubig. Kaya yung mga tanim ko noong summer na sira, parang yung iba nalusaw, lalo na yung sitaw. Kaya noong nakuha namin to dito, maganda kasi malawak yung lugar. At malaki ang space na pagtatamnan. Kaya yan, hindi na namin pinalagpas yung pagkakataon na kunin to at pagtamnan ng mga halaman, mga gulay. Yan. Nasa mga 600 SQM to. Tapos dito merong mga mangga. Tapos yun doon, mga talong at sili naman doon. Tapos meron pa ditong mga space naman na pwedeng pagtamnan ulit. Every week lang nagbubungkal. Tapos ito na yung finishing na ginagawa sa plot. 1, 2, 3, 4. Ayan, itong gamit na yan nabili namin sa Lazada. Ayan. Ang galing, expert na daw siya sa pagbubungkal. Kapag nagbubungkal siya, easy na lang. Tapos na yan. Okay, meron pa 2 .
Yan, dito naman malawak pa dito. Pwede pang pagtamnan hanggang doon. Tapos dito, yan, malawak pa rin yan. Pagtatamnan pa rin ng mga, ang tawag doon, kamatis. Yan, dyan itatanim ang kamatis. Si Papi. Papi! Ayan si Papi, mataba na si Papi. Noong unang dating namin dito, butot balat yan. Kasi hindi nakakain si Papi. Ngayon, nakakakain na siya. May tubigan pa dyan. Ayan yung kainan niya. Marumi dahil inaano ng mga manok. Mga tira-tira kinakainan ng manok. Papi! Taba na yan si Papi. Bantay namin yan dito si Papi. Mailap pa rin. Uy! Dito mo tinanim? Inalis mo yung ano? Ay! Ito mo tinanim din. Yung iba, hindi mo ibabaan sa lupa. Ibaan mo sa lupa. Ipaano mo sa ano? Ha? Ibaan mo sa lupa. Tapos yung iba, dito pa ganyan, oh. Tapos dyan, mga halaman na iba-iba kulay. Yun yung gusto ni nanay, eh. Gusto niya daw may mga halaman na ganyan. Gusto niya yung bagong bilyan niya doon. Eh, hindi naman namumulaklak pa. May halaman pa ganon. Yan, may halaman sa hallway. Lahat dito man nilagay. Pwede na rin dyan. Tapos ito din. Pwede rin dito. Pag ganyan, yung mga halaman, hilera. Yun yung talong. Tatapusin ko muna yung transplant ko dun sa kabila. Bye!